Kalipat na kami dito sa city. So nandito na kami ngayon mga kabayan sa bagong bahay na tinutuluyan namin. Yun yung entrance namin sa kabila kaso hindi ko mabuksan dahil tumigas yung pintuan. So tara mga kabayan, ipapakita ko sa inyo itong loob ng bahay na tinuluyan namin. Sasabihin ko sa inyo kung magkano yung rent namin dito sa isang kwarto. So dalawa yung bed nito mga kabayan kasi nga darating yung partner ko. Yan, pag manood ka dito ng Northern Lights, tingnan mo naman mga kabayan, no? Sobrang blue na blue at sabi siya. Hinintay ko sa Copenhagen, walang lumabas eh. mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay lilipat na pala kami ng bahay. Sinabihan kasi kami ng aming boss na lilipat na daw kami ng bahay sa city. Nung narinig namin ito ay dali-dali agad kami nag-impake dahil ang sabi niya ay bukas na bukas din ay lilipat na daw kami. Mahigit isang taon din kami tumira dito sa lugar na ito mga kabayan. Bali ito pala yung pangalawang nilipatan namin. Yung lilipat kami ngayon mga kabayan ay pangatlo na ito. Kaya ito ay nag-impake na agad ako ng mga gamit. Mga gamit ko ito mga kabayan ay dumami siya. Kukunti lang yung gamit ko dati dito sa Greenland. Dahil madalas kasi ako dati namamasura, yung mga gamit natin natapon, nilalabhan ko lang mga kabayan ng maayos para malinis. Minsan nakakabili ako dito sa mga ukay-ukay dahil mura lang naman yung gamit sa ukay kaysa bibili ka ng bago. Kaya minsan kailangan ding dumiskarte at nilinis ko na din yung aking kwarto mga kabayan. Dahil itong bahay na to ay ibibenta na daw sabi ng boss namin. Nung dumating kami dito ay hindi naman siya gaano kalinis. Dahil nga aalis na kami dito ay kailangan naming linisin. Kahit papano naman mga kabayan ay makita nila na tayong mga Pilipino ay mayroon ding kalinisan pagdating dito sa bahay. So ito yung mga kasama ko mga kabayan ay kanya-kanya na din kumuha ng mga pamunas para tanggalin nga itong mga dumi dito sa aming tinirhan para pagdating ng may-ari ay hindi naman siya madismaya sa madatnan niya kahit man lang ay makita niya mga kabayan paano ay nilinis ito. So ito mga kabayan, kung napapansin nyo ang daming mga plastic dito dahil nga madalas dito pag naggrocery kami mga kabayan ay bumibili kami ng plastic at nakakalimutan din namin magdala ng plastic. Dumadami yung plastic namin mga kabayan dahil nga nangungulikta din kami ng plastic pagdating namin sa site dahil mahal yung plastic dito pag bibilhin mo. Kaya dumami din yung plastic namin. So ito palang bahay na ito mga kabayan ay may 5 kwarto ito. Tapos yung nakatira dito mga kabayan ay 4 lang kami dito na Pilipino. Maganda na sana itong lugar dito mga kabayan lalo na sa kwarto ko ay mayroon siyang terrace. Kaso lang ay medyo walking distance siya mga kabayan kung pupunta ka ng city. Pero kami naman ay nagsasakyan kami dahil may sasakyan na issue sa amin. Yan pala yung city mga kabayan, yung may building na mataas. Ito na yung sasakyan namin ngayon ay punong-puno pa ng gamit at mga laden. Kaya nilagyan na din namin ng mga gamit at pinaghahakot. So 4 pala kami dito mga kabayan na magkakarga ng gamit namin. Kaya hindi ko alam kung sasakto ba dito yung mga gamit na nasa loob ng bahay namin dahil hindi naman kami gaano bumibili talaga ng mga gamit dito kundi isang malita lang yung gamit namin nung pagdating dito. Dumami lang siya dahil nga yung mga issue sa amin na gamit ng company namin ay naiipon. Gaya nitong kasama ko ay marami siyang dala ng mga karton. Yan ay mga supply namin mga kabayan, mga sapatos at saka yung mga boots, lalo na yung mga jacket dahil sa isang taon halos 2 beses talaga mag-issue yung company namin dito. Ang mahirap lang dito sa lugar namin mga kabayan ay makakuha siya ng snow, mabilis siyang tambakan ng snow dahil nga itong area namin ay nasa gitnang bahagi siya at malayo siya sa highway. Ito naman yung mga kasama kong kabayan ay tapos na din sila maghakot at yun na nga ay nag-uusap sila kung mayroon ba silang naiwan. At yung kasama ko ay kinuha niya na din yung pangmalakasan niya. Yan po yung mga bote na binibinta namin dito. Yung mga soft drinks kasi mga kabayan sa construction ay iniiwan na lang minsan ng mga na umiinom dahil nga napapakinabangan naman ito, umabot sa 16 pesos yung
isang piraso. So sayang naman mga kabayan, no, pagka iwan mo lang at hindi mo siya ibenta. Kaya kailangan mo din siyang gawin para dagdag na din mga kabayan para makatipid ka. So ito yung area ko dito mga kabayan. Ang ganda na sana dito dahil nga may terrace at saka maganda dito pagka summer, pag magpahangin-hangin mga kabayan, makakawala siya ng stress talaga. Pero mas gusto ko na din mga kabayan sa city dahil nga darating nga yung partner ko. Doon mas marami kasing matrabahoan at kahit maglakad na lang siya sa trabahoan niya, malapit lang doon sa titirahan namin. Kaya medyo advantage din sa akin. So ito pala yung bahay na titirahan namin mga kabayan. Bali itong kasama ko nakuha niya na yung susi. So ito yung city dito sa baba namin mga kabayan, national highway na or main road na siya mga kabayan. Tapos sa gilid may mga mall na dyan mga kabayan, supermarket. Yun yung city mga kabayan yung sa unahan kung napapansin nyo. So ipapakita ko sa inyo mga kabayan at sasabihin ko kung magkano nga ba yung bayad namin dito sa ganitong bahay. So medyo may kalumaan na itong bahay mga kabayan dahil kahoy pa siya at saka ilang beses na to ni-repair. Tsaka napapansin nyo, medyo matagal na buksan ang kasama namin. Mayroon pa siyang snow mga kabayan, no? Halos gagapang na siya. Dahil yung mga snow dito mga kabayan ay gugang magapang talaga, lalo na pagka walang harang. So ito mga kabayan, yung area ko mga kabayan, yung kwarto kong napili ay nasa taas dahil siya medyo malaki siya. Dahil nga darating yung partner natin, kailangan ko ng medyo malaking kwarto. So ito pala yung kwarto na napili natin. So mayroon naman mga kwarto mga kabayan, ino-offer yung company namin para sa may mga asawa at mga partner, pero kailangan ko munang mag-request sa HR namin. Ayun mga kabayan, mapagpalang araw ulit sa inyo. So ngayon ay nakalipat na kami dito sa city. So tara mga kabayan, ipapakita ko sa inyo itong loob ng bahay na tinuluyan namin. Ito yung entrance dito sa terrace. So ito yung terrace namin mga kabayan, tambayan. So dyan talaga yung main entrance namin, ayan sa kabila. So hindi mabuksan kasi doon nag-frozen. So dito tayo, papasok tayo dito. Ayan, buksan natin to dito. So ito yung door sa terrace. Ayan. So ito na yung loob dito mga kabayan. So isarado lang natin. Ayan, medyo malamig. So pagpasok mo, ito yung makikita mo dito, yung sofa. Tapos mayroong TV. Ayan, sa kasama ko yan na piano. Binili niya organ. So yan talaga yung pintuan namin dyan. Ayan, yung main entrance talaga namin, kaso na frozen mga kabayan, hindi siya mabuksan. So dito tayo mag-umpisa. Ito yung mga lalagyan namin ng mga gamit, uniform namin sa construction. So may mga plastic mga kabayan, binibintayan ng kasama ko. So nasa 2 kroner o 16 pesos yung isang piraso ng plastic na yan, kaya niipon niya. So dito na yung mga sapatos, hindi pa namin na-arrange. So dito ay CR, ito yung toilet, tapos shower. Ayan, shower dyan mga kabayan. So ayan, tara diretso tayo sa mga kwarto. So yung pagpasok mo dito, ayan, may kwarto dyan isa. So nakatulog ata yung kasama ko. Tapos yung pangalawang kwarto. Tapos dito naman kainan dito mga kabayan. Ayan, 2 tao to dito kainan. Tapos may rep kami dito. Ayan. Tapos ito mga kabayan, kainan din to. So 3 tao kasi 5 kwarto to lahat. So yan po yung pangatlong kwarto. So hindi natin mabuksan kasi natutulog ng kasama natin. Tapos ito naman yung lutuan namin. Ayan yung cabinet. Dito kami maghuhugas. Tapos may cabinet din sa taas, may exhaust. Tapos yan yung view natin sa labas. Ayan, barko yan mga kabayan. Barko yung ginagamit nila, ship sa pangingisda. Ayan yun. Tapos ito naman mga kabayan, ang laundry area namin. Ayan. So ito may washing, tapos may dryer. Tapos dito lalagyan ng sabon. Tapos may wifi kami. So libre yung wifi namin kasama na sa binabayaran namin. So ayan. Dito mga kabayan, dito yung kwarto ko sa taas. So pasukin natin. So medyo pa-straight talaga yung pintuan at ang hagdanan na to. So pasok tayo, dandahan lang. So mahirap dito pagka bagong gising ka. Ayan, tapos bababa ka. So ito mga kabayan, yung pinaka una, pang-4 na kwarto yan. So dito paglingon mo, ito yung makikita mo na view. So nandito tayo sa city. Ayan. So nandun ang highway sa unahan lang, yung highway.
So tingnan natin yung pang-apat na kwarto, no. So ito, hindi naman siya mag-aanong kalaki tong kwarto. So wala siyang cabinet dahil andun sa baba, ginamit ng kasama namin. Dahil ito ay bakan dito mga kabayan. So walang tao dito. So ang kwarto kong mga kabayan, andun sa unahan. So ito, mayroon din siyang cabinet dito. 1, 2, 3, 4. So yan, may cabinet dito. Paglalagyan mo pa siya ng mga gamit. Yan, maluwang pa ito dito. So ito mga kabayan, yung pinakamalaking kwarto sa lahat ito sa akin. So pasokin natin. Ayan. So pagpasok mo, ayan. So dalawa yung bed nito mga kabayan kasi nga darating yung partner ko. So dito muna kami titira habang naghahanap pa kami ng bahay. Pero mayroon naman sa company namin na may offer. So hindi pa kasi ako nagsabi kasi next month pa sa darating dito. Tapos ito, may cabinet dito mga kabayan. Ayos naman tong cabinet na to. Ayan, nalagay na natin yung mga gamit natin. Ayan, mga jacket. Ayan. Tapos, yan, may cabinet din sa gilid. So, may space pa dito yung malita natin. So, ito kabayan, kumot to Yan, kumot to. Dalawang kumot to. Wala pa tayong bedsheet. So, hindi pa tayo naka-request ng bedsheet kasi nga kakalilipat lang namin. So, may heater sa dito. Tapos, ito nga yung view natin dito mga kabayan. Ayan. So, yan yung bintana natin. Pwede natin itong mabuksan pag gusto mong magpahangin. Lalo na pagkasama ng mga kabayan, masarap yung hangin sa labas. Tsaka yan, pag manood ka dito ng Northern Lights, tingnan mo naman mga kabayan, no? Sobrang blue na blue at saka clear ng araw. So may posibilidad ito na lalabas yung Northern Lights. So yan, mga building yun ng mga modern yung ginagawa dun, no? So napapansin nyo yung matataas na building dun. Ayan, so nandito tayo sa city. Tapos ito mga kabayan, yan na yung highway dyan sa baba. Yan yung highway, yung likod ng green na yan. So highway na yan dyan. Yung harap na dyan yung mall, mga supermarket, grocery store. Ayan. So ganito lang kalaki yung kwarto natin. Pero malaki na to mga kabayan sa dalawang tao. So ayan, maluwang siya yung kwarto dito. Sa akin yung pinakamalaki. Tapos ayan mga kabayan, yung mga jacket, hangiran. Ayan, so dyan natin lalagay yung mga damit natin na ginamit. Ayan. So ganito lang mga kabayan yung itsura ng kwarto dito sa nilipatan namin. So yun mga kabayan, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung rent namin dito sa isang kwarto dito sa Greenland. So dati sa una namin mga kabayan, kasi pangatlong lipat na namin ito. Yung unang lipat namin mga kabayan, nagbabayad kami dati ng 1,700 Danish kroner mga kabayan sa isang buwan, or umabot siya ng 13,000 pesos mga kabayan sa isang buwan. So murang-mura na yun mga kabayan kasi dala na lahat dun. Internet, tubig, yung mga gamit sa loob, mayroon na siyang gamit. So wala ka nang iisipin, yung dadalhin mo na lang yung gamit mo na mga damit. So yung pangalawang lipat namin mga kabayan, dun yun sa kabila, yung bago lang namin inalisan. So dati nagbabayad din kami ng nasa 13,000 pesos mga kabayan sa isang buwan. Tapos tumaas siya ng 3%. So naging 20,000 yung bayad namin per month. Pero dito mga kabayan, hindi ko alam kung magkano yung bayad namin. Pero estimate namin, baka ganun pa rin yung bayad namin, nasa 20,000 pesos mga kabayan ha. So kasama na lahat yun. Kuryente, tubig, lahat-lahat, may mga gamit na sa loob. Tapos internet. So matutulog ka na ng mga kabayan itong mga kumot sa kanila na dito. So medyo mura lang sa mga kabayan dito. Ang mahal lang dito talagang pagkukuha ka ng sarili mo talagang bahay na ikaw lang yung titira at kasama yung pamilya mo, medyo mahal talaga siya. Umabot kasi siya minsan ng mga 70 to 100,000 pesos yung per month. So maganda yun pag may kasama kang mga pamilya, ganun. So yun lang mga kabayan, no? Sana ang video ko ay nakapagbigay sa inyo ng informasyon. So wag nyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po and God bless po.